Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga ka-campaign. Gusto ko lang ho na i-share ho ito sa inyo. Isang magandang dilag naman ang nagpakita ng husay at galing para idibang itong isang DDS vlogger. Anyway, ang mga ganitong naratibo ay madalas ho natin nababasa sa comment section. Lalong-lalo na ho ang mga ilan sa mga supporters ni Sara Duterte. Pero bago ho natin panoorin at pakinggan si ma'am, please pakipollow ho ng kanyang Facebook page. Yan po ang nakikita nyo po sa screen. Siya po ay si Ma'am Bel Quinones. Mayroon po siyang followers na 5.8k followers. Pakipollow naman po dahil deserve niya po na masuportahan natin mga ka-action, mga kakampeng. Okay? So, ma'am, credit or courtesy po sa video nyo. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am. So, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito si Ma'am Bel. Sasagutin ko itong sinabi ng isang DDS vlogger na dumaan sa wall ko. Ang sabi niya kasi is, accountability ba talaga yung ginagawa kay BP Sara about sa impeachment o pamumulitika? Unang-una yung sinabi niya na gyera. Wala naman tayong magagawa sa gyera kasi lahat naman ng bansa apektado sa gyera. Yung inflation rate, matagal nang may inflation rate ang Pilipinas. Nung pangpanahon ni Pinoy, nung pangpanahon ni Duterte, mas lalo nga ang inflation rate nung panahon ni Duterte, 'di ba? Dahil ang gasolina noon umabot sa 97, 99. Walang gyera 'yon. Ang 1 kilo ng sibuyas noon, yung pula, is 1,000. Ang 1 kilo noon ng ng siling labuyo, 1,000 rin. So, wag nating ipasok yung inflation rate sa impeachment ni BP Sara kasi walang kinalaman doon. At yung sinasabi na hatol na hindi pa daw tapos yung process kay BP Sara, nahatulan na. O tignan nyo ngayon. Buti nga si BP Sara dumadaan sa proseso. Yung proseso na ginagawa ngayon ng Congress, yun yung sinabi ng Supreme Court na gagawin nila. Pero kung husgahan nyo at hatulan ninyo ang Marcos administration, gusto nyo siyang pababain, di ba? Gusto nyo siyang tanggalin. So, ito yung sinasabi nila na don't do unto others what you do not want others do unto you. So, kung kayo pala ang mahatulan, kung si BP Sara pala ang hinahatulan na ng tao, nyaw-nyaw kayo ng nyaw-nyaw. Pero kung kayo na mga alipores ng mga Duterte ang mag-akusa sa administrasyon at gusto nyo na siyang pababain, akala nyo sigurado na kayo na may ebidensya, diba? So wag ganon. Ito hindi nag-iingay. Kayo ang maingay. Ang mga DDS supporters ang maingay. Ang mga DDS na alipores ang maingay. Kayo ang maingay, kayo ang nagpapagalo, kayo ang naglilihi sa totoong kaso. Diba? So, bago mo tignan, diba? Halatang-halata naman talaga na DDS ka. Hindi kailangan na maging abogado ang isang tao. Observant ka lang dapat sa nangyayari para alam mo kung ano yung mga argumento na sinasabi mo. Pero kung DDS ka, talagang sarado ang utak mo. Alright, napakinggan na ho natin si Ma'am Bel Quinones, no? Ang napakaganda niyang pagdibang sa isang DDS vlogger. Anyway, tama ho yan si Ma'am. 'Di ba? Sa mga nagdaang presidente, talagang nagkakaroon ho talaga ng inflation rate, 'di ba? Oo. Pero itong ilan sa mga DDS ho, ito yung ginagamit ho nila dito sa usapin ng impeachment labang kay Sara Duterte. Kisyo marami na daw ang problema, bakit ang inaatupag pa itong impeachment ni Sara Duterte? Ano ba ang kinalaman nga? Totoo naman ang sinasabi ni ma'am. Ano bang kinalaman ng pagtaas ng inflation rate sa kinakaharap na impeachment labang kay Sara Duterte? Di ba? Ngayon, kanina, nagkaroon ho ng mini trial. Hindi sumipot si Sara Duterte. Na kung saan, yan sana ang time niya. Di ba? Nagkakaroon ho ng mini trial. Excuse me po. Para sa kanya po yan sana.
para dumaluho siya, para maipaliwanag niya ang side niya. Pero walang Sarah dumating. 'Di ba? Bigo na naman tayo kay Sarah. 'Di ba? Bigo naman ho tayo na malaman ang side ni Sarah. 'Di ba? Tapos sasabihin naman, ano naman, pinagkaitan naman ng due process. Ito na ho ang ginagawa ng ng Committee on Justice. Itong mga mini trial bago magkaroon ng plenaryo or botohan. 'Di ba? Itong ginagawa nila, ito ay para kay Sarah sana, para mapakinggan natin ang side niya or paano niya dipinsahan itong mga di umano na aligasyon laban sa kanya. Ito po yung proseso, 'di ba? Kasi nung last year, no? Marami nga ho ang nagsasabi na pinagkaitan daw siya ng proseso. Kaya ang naging pasya ng katastasang hukuman ng Supreme Court ay dineclare nga ho na unconstitutional. So ito, ingat na ingat ho ang Committee on Justice. So binibigyan ho siya ng pagkakataon para makapagpaliwanag ng side niya. Pero bigo ho tayo na makita siya kanina sa Committee on Justice. Walang Sarah na nagpakita. Okay? Yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ulit sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!